Interesado ko dun sa mga sign, sa mga Yung leaders, handshake. mga hand sign, oo, Oo. oo. Ano kaya ang susunod na dati kasi may ganyan, may Jeff ganyan, Duterte. may ganyan, di Yan ba? yung si May BBM. BBM tapos may ganyan, Laban. oo. Tapos ano pa si Rocco may ganyan, Si Rocco may tapos si ganon. PJ may ganyan. Ano ang susunod na? Well, yung nakikita kong tatakbo sa presidente, ganito na yung kamay. Ganyan mo uso? Oo, yan. Parang ganito yan. Ganyan. Yan yung tatakbong presidente. Ganyan. Parang may patutunguhan mo tayo. Ganyan ang kamay na, ito na yung tayo. Joby, ibang energy ngayon. Parang yung mga tao sabi, madali sila manghina, inaantok, mabigat ang katawan. Nagsimula daw to, sabi ng mga astrologer noong June 4. Anong nangyayari? Kung mga astrology, based on the astrological, yung movement siguro ng planeta, nila, di ba nung ko pa sinasabi, itong taon na to parang iba yung energy, no? So, iba nakakaranas ng parang balisa ata, no? Iba exhausted, iba naman parang weak yung energy, o tapos marami rin naman apektuhan ng mga negosyo nila, tapos ang taong gulo-gulo, tapos parang ang dali-dali ata mapagod ng tao. Yun yung parang siguro gusto nilang sabihin. Pero kung tutusin talaga, iba ang energy ngayon itong taon na ito. So, ang kailangan nyo lang siguro keep your body and your mind very well active, no? So, go with sport, anything na maaari ma-divert nyo ang sarili nyo sa katamaran ng katawan. Pwede mo ba tingnan sa card tungkol saan itong nangyayaring parang anxious na mga tao? Kagaya na sinabi ko, yung energy nga ng taon ng fire of Year of the fire horse. Or the horse. It's a double fire horse na, no? Pwedeng madaling mag-init ang ulo. Ang nakikita rin dito parang mabagal. Di ba kinababagalan sa sistema or parang ang bagal. May something na parang medyo tamad o parang kahit ako tinatamad itong pag-vlog ko. Hindi ako masyadong masipag. Medyo nakakalimutan ko na rin mag-live or baka aging na yun. Okay. Every year naman kasi merong basa ang astrology kung ano mangyayari sa every month, every ganun. Pero sana yung titingin sana, no, yung mahusay na astrologer talaga. Bagay pare-pareho ata mga sinasabi nila, halos lahat. May reason, oo. Kahit ako medyo nakakaramdam din ng parang iba yung energy. Yun yung parating sinasabi ko na noong pa na iba ngayon. Kailangan lang natin siguro keep going and magdasal lagi sa Diyos kasi iba talaga ang energy, no? And then ang lakbay mananatili pa rin naman, marami pa rin naman ang maaaring magkaranas sa mga paglalakbay. Medyo mahina ang nakikita ko pag when it comes to mga trabaho, lalo na doon sa mga nasa real estate, medyo mahina, no? Kailangan yung talagang tiyagain talaga, no? Wheel of Fortune naman yung nakita, pag-aralang mabuti ang mga desisyon bago pumasok sa mga negosyo, pero still food necessity pa rin, no? Yung, okay pa ang food. Okay pa rin ang food kasi yan yung mga needs ng tao. So ang kailangan lang magtiwala talaga doon sa bawat kakayahan ng talento ng bawat isa. Kung nangangarap kang magnegosyo, kunyari, di ba? Tama. Dahil hindi naman puro trabaho. Kasi hindi naman talaga yayaman ang tao sa pagtatrabaho. Hindi naman 100% may mga ilan-ilan pwedeng yumaman. Pero ang yumayaman talaga ang kumpanya o yung mga may-ari ng pinagtatrabahuhan ninyo. Ha? Sa magulo ang nakikita ko na papasok na susunod na after the second quarter, medyo may konting gulo pa ako nararamdaman. Hindi ko alam kung ano itong gulo. Pwede ang gulo nito may kinalaman sa mga mangyayari sa atin. Gulo? Kasi magulo to. May gulo pa. Na after 2 weeks o maybe after 2 months o kaya after the second quarter, may mga parating pang gulo. Kunyari, gulo sa gobyerno, pwede rin naman gulo sa economic, gulo sa mundo. Pero medyo yung war, medyo magaganon muna. So hindi uli aatake ang US? Parang tahimik ngayon. Tahimik. Kasi nagkakaroon na ng economic, global economic problem. No? Globally na talaga. So naisip-isip nila na hindi... Teka muna. Teka muna, naapektuhan tayo, naapektuhan ng ibang bansa. Ang mga tao, di ba, mostly doon ang power sa mga tao, ang pera nang gagaling sa... business activity. This is business. Everything is about business, no? Even war is all about business yan. No? Sabi nga nila, di ba, you can control your destiny. You can, you'll be the one, the one making your own destiny. Either it happen or not. It depends on your will. Okay, diba? maganda yan. Paano mo may papaliwanag, Joby, yung
ang sipag-sipag ng mga tao. Parang di yung mayaman. Hindi, pero puro kamalas. Yun, astrology yun. Puro kamalasan yung dumarating sa kanya. Pero ang sipag niya, honest siya and everything, matyaga. Anong, parang ma-explain niya? May bawat category ng isang tao, individually, kagaya mo, may nakalaan para sa kapalaran. Yan yung, kapalaran is fate, di ba? Each of us has what we call the fate. Kumbaga ito, nakadestin maging senator, si ganon. Nakadestin yumaman ang taong mahirap na ito. Parang si Pacquiao, let's say example maraming mahihirap sa buhay na biglang sobrang yumaman. Di ba? Meron naman na talaga anong sipag niya, anong pagod niya sa buhay, hindi siya umaangat. Bakit? May karmic flow naman na tinatawag. Parang they're going to base it on from your past and you are paying now of what you did from your past. Yun yung katwiran nila. Sino ba sample natin? Bakit yung taong yun, mula sa pagkabata, ang buhay nila, magsasaka sila, mga magulang niya magsasaka, tapos bumalik sila, ang kanyang mga anak magsasaka rin, at doon nagtuloy-tuloy. Kasi doon nakadepende yung environment ng taong yon. Diba? Hindi niya naisip na baguhin. Pero may power of will tayo, di ba sabi mo kanina? Kagaya, Aber, anong ginagawa mo sa buhay? You are doing your work, di ba? But you can do something to make your status higher than what you have now. By what? Maraming factors. Maraming factors. Ginagawa, hindi. Oo, ginagawa. Ikalawa, sometimes you need connection. Number 2, kailangan mo din ng capital. Number 3, yan yung mga skills. factors. Yung skills, yung capital. Hindi puro sipag. Kasi you have a idea, kaya kong gagawin ko. Pero wala ako nito eh. Di ba? Ando dun yung fear. Yung self-esteem mo, hindi mo mailabas. Di ba? Yung will, spirit mo na, magkaiba kasi yung need and wants mo eh. Kumbaga parang ganito. May isang bobong tao na gumraduate, mahina. Yung iba, valedictorian. Butante ba yan? Cum laude. Itong si Bobo, yumaman kaysa sa cum laude. Hindi siya bobo, madiskarte siya. Yun ang sinasabi ko. Walang bobo. Walang bobo, pero may bobong butante. yung high school sila, ang taong ito, parang mababa. Sila yung sikat, sila yung valedictorian, sila yung salutatorian, whatever. College, hindi pa nga nakagraduate siguro yon. Ito mga tapos na. Pero nakita ko doon, bakit ito yumaman? Ano explanation mo? Di ba? Ano explanation? Because we are destiny. There is destiny na pwedeng ibinigay ng Diyos na yan ang magiging buhay mo. Yan ang kapalaran mo. Naging kapalaran, kunyari ni Nora Honor, na maging isang artista, sikat na singer, mahusay kumanta. Tama yun. Di ba? Pero saan siya nanggaling? Sa release ng trend. Imagine mo yun. Nagbibenta siya ng tubig. Pero nabago yun sa pamamagitan ng kanyang nakadestin siya na-discover. Sino pa yung mga pwede example natin na? Yung mga tao, kagaya ng mga designer na nagsimula, yung mga fashion designer, marami akong nakitang ganyan nagsimula sa mababa. Marami rin ako nakitang mga makeup artist nang galing sa squatter. Pero ang ganda ng buhay nila ngayon. Di ba? Bakit? Kasabay na rin naman yung may magandang puso o may mga bagay na hinangad sila sa buhay nila na gusto nilang mabago. Minsan sometimes yung ating word, yung whatever come out from your mouth, sometimes it happens, you have to be careful. Pag sinabi mo, maghihirap ka talaga. Nakaano yan? Kung baga sa ano nilalagay niyo yan doon sa universe ninyo. Kunyari pag sinabi mo, makakabili ako niyan. Nasabi mo na yan. Hintayin mo na lang mangyari. Ano masasabi mo sa mga tao na anong yan? Ang daling magusga ng mga tao ngayon. Those are people who are really... Basta lang may masabi. Yung hindi nila nagagawa sa sarili nila, nakikita nila dito sa isang taong matagumpay. And that's part of the MB's element ng isang tao. Meron laging taong gano'n. Hindi pwedeng walang inggit ang tao. Laging merong ganoon. Ako kasi, malabo akong mainggit sa tao eh. Naka-program. Kasi hindi ko porting mag-inggit. Wala akong pakialam kahit ikaw pa yung pinakamayaman, ikaw pa yung pinakasikat, kahit ikaw pa yung pinakamaganda at matangkad, never. Kasi alam ko yung sarili ko. Kumbaga, alam ko yung kakayahan ko, alam ko yung hangganan ko. So dapat doon ka nakaibase. Kung ang isang kakilala mo, yaman yan, ako hindi ako ganito. Wag. Hayaan mo lang. You have to go with your life and enjoy your life. Kasi it doesn't say naman na ang mga material things ay nagpapasaya sa buhay ng isa. Hindi siya pang matagalan na kasiyahan. Temporary. Everything is temporary. The most important sa buhay, enjoying yourself, loving yourself, but syempre, most of all, you have to love God and to find the kingdom of God. Yan yung talagang dapat hinahanap ng tao. No? Yung ibang tao gusto pera. Iniikot ang buhay nila sa pera. Because that is necessity for us now. Yung binili mo, ano kailangan? Di ba pera? Yung bibili mong pagkain, di ba kailangan ng pera? Paano yung sobra-sobrang pera? Greedy na ata yun.
May mga tao kasi talaga na sobra-sobra ang pera, which is swerte ninyo, sana bigyan nyo naman ho kami yung mga sobra-sobra yung pera. Kami ho yung mga mahihirap, kami ho yung mga hikaho sa... Ay, hindi ho. Baka lalo mangyari, di ba? Kami ho yung mga hindi ganong binayaan ng Diyos ng... Maleta. Ng maleta, di ba? Kung marami silang pera, marami silang coin, never ho kayong mainggit, hayaan nyo lang ho. Kasi laging, God is always there, a director or maybe a producer. Kasi parang tayong nasa isang movie eh. No? We have our own character, our own image. Kumbaga, ang Diyos siyang producer, siya ang director of everything na nangyayari sa atin. Wag ho kayong mag-blame sa sarili nyo, bakit siya ganoon? Bakit ako ganito? Better siguro is, wow, sana yung narating niya, kahit man lang 1/8 or half of that, marating ko rin. Kumaga parang ina-idolize mo yung taong yun. Sana ako rin ganun, pero siguro hindi naman ganun ang ibibigay ng Diyos. Hindi naman pareho kayo. Kasi we are not created equally. So, walang injustice, Joby? Wala. So, walang dapat ikagalit ang tao sa inequality or whatever? No, yung ugali ng tao ang dapat yung ikagalit. Okay, ayun, yung ugali. Yung ugali. The system of how you upbringing ba tawag doon? Oo. Di ba? Oo. And the environment that you have. Oo. Di ba? Pero maganda yun. Malakas ang influence kasi ng environment sa paligid mo eh. But, kahit nanggaling ang isang tao sa isang lugar na hindi maganda, kunyari magulong lugar, let's just example, wag magagalit, wag ho kayo magagalit. Example lang man. Kung nanggaling ang isang tao ito sa lugar ng mga squatter, Halimbawa lang. halimbawa, kasi ang tingin nila, that's how you belong, you also belong with those people, like those people, di ba? Ang kwento mo sa akin galing sa... Di ba? Kunyari kung kaya ng isang taong baguhin mo ang buhay mo na mailayo sa lugar na yon. Free will. Free will yun. Yun ang tawag natin. May free will ho tayo. Kasi merong iba, nakasanayan. Dito na kami lumaki, dito na yung mga magulang ko. Di ba parang gano'n? Ito yung mga, dito na kami. Hanggang sa end of the world, dito kami. Pero may isang, ayoko dito eh. Oo. Di ba parang si Moreno. Isko. Herman Moreno. No, Isko. We can also, kaso patay na dati siyang janitor. Oo nga. Si Herman. Di ba, free will. Ito namang si Isko, sabi nung daw, namumulit ng basura, tama ba ako? Tutulak ka rito sa Moriones. Yun yung ha. Pero look, sino siya ngayon? Si Isko. Mayor. Ikumpara mo sa nagpupulot ng basura noon, narating niya, artista. Sana matulungan niya yung mga nagpupulot ng basura sa Maynila. Sana, di ba? Kasi galing siya dun eh. Sana itapon mo yung mga basura na may laman ng pera para matuwa naman yung mga basurero na may pera sila natanggap. Pero kasi, wala ng pulubi sa Maynila. ang gusto ko sana gawin ng gobyerno, yung pabahay talaga, pabahay. Oo nga. Kaso yung pabahay na nangyari noon pa, hindi naman masyadong nabigyan ng pansin. Kakaunti lang ang meron. Ito lang ang din ang problema, kaya siguro hindi maalis-alis ang squatter, di ba? Meron pa rin naman up to now, hindi nawawala. Yan. Ayaw nilang umalis doon. Merong ibibigay na lugar ang gobyerno para doon sa kanila, pero ayaw nila yung lugar kasi walang trabaho, walang tubig, walang kung ano kasi pagkalayo-layo nga naman ang nilagay. Sana yung gobyerno wag naman ganun. Kung bilagay nyo sa isang lugar, sana magiging very habitable. Yes, oo. Habitable. Kaya tuloy na doon na lang sila para dito araw-araw may kita ako. Correct. Kumakain kami ng pamilya ko kahit ganito, di ba? Yun yung kaya hindi mawawala ang squatter. Ako gusto ko yung mga tao sa squatter, alam mo kung bakit. Tulong-tulong yan eh. Bayanihan. May bayanihan. Kaya nasusunog ay, ang babait ng mga squatter. Talagang tutulungan ka niya, di ba? Hindi sila yung, maaari may mga inggitan doon, may mga away, ni mga wala yung gulo. Normal yan sa mga lugar ng squatter. Neighborhood. Pero pag may nangyari mga kunyari, sunog o pagkabaha o disaster, naku, ang mga tao sa squatter, tulungan ho yan. Yun ang maganda sa kanila. Ibig sabihin, may sense of neighborhood pa rin. Parang there's something wrong with that man, parang inatake Tulong-tulong sila. Unlike doon sa anong lugar na kunyari, bahala ka mamatay. Sa condo, limbawa. Ay, bahala ka din, mag-isa ka dito. Tumawag ka sa gwardiya. So, siguro, bigyan naman natin ng positive ending or conclusion tong ating segment, no? What the tarot card can say about positive things about our country? Meron ba? Pilipino still a survivor pa rin kasi. Diskarte sa buhay. Financially, kahit nahihirapan na, masisikap ang Pilipino. Ano mang nangyayari sa ating gulo, hindi pinapansin, pero ang tao, mas inaano na lang nila yung kanilang stability, yung life nila na basta makakain, magsipag, magdasal sa Diyos, magtiwala sa sarili ninyo, gawin niyo yung mga plano ninyo, huwag na muna tayo dumependent sa ano nangyayari. Gawin natin yung tama sa sarili natin para ikauunlad sa pamilya natin. Hindi diba? Sana bumalik yung family stay together, parang gano'n. Yung prayer for the whole. Sana mangyari uli yung sa pagkainan, sama-sama uli kayo.
Paano nga kaya yun? Malayo na yun eh. Oo, paano kaya? Nawawala na rin, kakaunti na rin nakikita kong Ano? nagmamano. Mas maganda ang buhay ngayon, mabilis. Oo. Pero mas gusto ko ang tao noon. Ano pagkwento natin bago tayo mag-start, no? Ang bilis ng oras. Is it because we are so busy? No. O talagang iba talaga? Iba na ngayon, Ang at the bilis same talaga. time, ang tao, malapit na ho yung, hindi man sinasabing malapit na ang pagdating ni Jesus, but rather, nasa midst of ano na rin tayo. Mga sign na dapat marunong kayong magbasa, gising ang diwa nyo sa mga nangyayari. Hindi ho binabaliwala ang mga pangyayari sa galaw ng mundo, sa galaw ng nangyayari ngayon. Iba ho ngayon, baka akala ninyo normal, yung iba minsan hindi ho normal. Merong gustong iparating ang langit sa atin na dapat maramdaman nyo ho yun. At lang, yun ang hinihintay ng Diyos na gusto niya lang naman, hindi naman sa magpapansin, pero nandito ako, yung parang magbalik kayo. The only way that you can talk to God is by reading the Bible. Everything, nandoon yung sagot. Ako hindi ako madalas magbasa, pero paminsan-minsan ho nagbabasa. Kahit na-reader ako, kahit nasabihin ng mga buzzer, masama yung ginagawa mo. Huwag nyo na ako kung i-judge, hayaan nyo ang Diyos ang mag-judge sa akin. Only God can judge me, and only Okay. God can condemn me. Nobody has the right to judge me. Paano yung mga basher na Wala akong pakialam sa kanila Puro kasi bashing, no? kasalanan din yung ginagawa nila. Di ba? Ano mang gawin mo sa kapwa mo, isang Oo. senyali ng isang pagkakasala. Tignan mo Okay. ng masama ang kapwa mo kahit wala kang sinasabi, yun ay pagkakasala. Ano man yung ginagawa ko, kasi makasalanan naman din naman lahat eh. Walang Perfecto. perfecto, Oo. no? Only Jesus Christ na nabuhay lang siya lang ang perfecto. No, saka ang Diyos sa langit. So ang sa akin, may kakayahan ho tayo kasi meron tayong power sa loob natin. May kakayahan tayo mabago ang buhay natin. May kakayahan din ho tayo maramdaman ang nasa paligid natin kung dapat ba silang paniwalaan o hindi. For me, I believe na walang relihiyon na makakapagligtas sa akin. The only way that you can save your life, it's up to you kung anong paniniwala mo. Pero you must be good and not perfect to the eye of God, pero kailangan sa huling breath ng buhay mo dapat. Ito na ba talaga? Ano ba yung paniniwalaan mo? Hindi ka ba natatakot sa dagat-dagatang apoy? Nakakatakot. Kung iisipin natin, kahit naman sino, di ba? Kahit naman kayo, ayaw nyong mapunta doon. Ang ibig ko sabihin ganitong mga sign, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw ho yan na makilala siya, magbago siya. Kaso, busy ho kayo. Thank you, Busy ho kayo sa ganito, sa cellphone ninyo, mga anak nyo, gadget, bla bla bla. Tapos, kung magsisimba naman ho sila, Diyos ko po, wala ho yung intention ng utak sa simbahan, kundi kasama ang boyfriend, ang girlfriend, yung mga damit na suot. Pag hindi bago, hindi magsisimba. Ang gusto ko sana mabago yun ng ating mga Katoliko. Hindi ko sinasabing pinupuri ko ang iglesia, kasi maganda yung nila. Hindi ko sabing, yung may paggalang sa way of dress, di ba? Yung pagpunta mo sa simbahan. At gusto ko rin yung sa maganda rin yung ginagawa ng mga Muslim, yung pagpasok nila sa templo ba, yung sa simbahan, nakapaa. Hindi pinapasok ang tsinela sa tahanan ng Diyos. Kahit yung mga Buddhist, alam ko Buddhist, Taoism, nakahubad doon. Sabi, punta ako sa Thailand, you have to remove your shoe. Di ba? Sa bahay nga, yung sapatos nyo, di ba, nagagalit kayo pag, yung sapatos mo, galing yan sa labas. Dapat meron tayong respeto rin. Ewan ko sa ibang bansa nagagawa ho yun. Nire-remove ang tsinelas o ang sapatos. Okay lang naka-medyas, wala namang problema. Tapos yung maayos ho sana, hindi yung may nakita nga ako sa simbahan, naka-pek-pek short, naka-sleeveless. Yung isa naman, naka-cleavage, suso. Diyos ko po, nagsisimba ho ba kayo? Magalit na kayo, wala akong pakialam. Dapat yan napapansin ng simbahan nyo. Sana yun Dati igalang. pinagbawala yan Hindi naman nasusunod, ang titigas ng ulo. Hindi naman natin kailangan mag-dress ng napaka-gown o magaganda. Yung proper lang, maayos, hindi ho tayo naka-short, hindi ho tayo naka-pek-pek short. Iba nga, kardada makeup pa sa katutak na nandun tayo para magdasal. nandoon tayo hindi ho para Yung magpapansin. Nandoon ho tayo para hindi magbigay ng kasalanan. Kasi yung pagkiklibis, yung mata ng taong katabi niya, nagkakasalanan ho yun. Di ba? Ang mata natin ay marumi. Nagkakasala tayo sa tingin, sa isip. Tapos sa mga suot nyo, wow. May ganon. Tapos magka-holding nga na mag-jowa, nagkukwentuhan lang, nagte-text. Ano ba motibo nyo sa pagsisimba? Di ba? Dapat ngayon kayong kabataan, ipakita nyo na totoong kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi kayo na ho ang papalit. Lahat ng tao na matatanda yan, kagaya ng mga matatanda, mamamatay yan. Lahat to, kayo na ang susunod. I think yun, generation to generation. yung tuloy ang mga bagay na ginawa ng mga mabubuting pero may mga leadership. kabataan, so young yet so corrupt Kaya nga diba? Hindi mo nga matatawag. Kaya sabi ko sana nga, totoo kayo ang pag-asa ng bayan. Ang bata pa, killer na. Diba? Wala tayo, because of the yan So it's not yung kabataan, pag-asa. Kahirapan na rin ang mali na si buhay. Rizal doon. Alam mo, minsan tao nagkakasala dahil sa kahirapan na rin ng buhay. Sa kulang sa kaalaman. Pero when you look at it, nung panahon ni Rizal, mahirap din ang buhay.
pero mahina, ay sabihin mababa ang bilihin. Ang mga kapitbahay, pwede kang humingi ng pagkain, ibig sabihin, kamote dyan, yung mga bahan dyan, namimigay ang kapitbahay. Ganun ka-generous ang kapitbahay noon. Kapag nagluluto ng ulam, binibigyan ng kapitbahay. Ganun dati na, nung panahon na yun, nagluto ang mama ko ng ulam, bigay mo kay bigay mo doon, bigay mo. Wala na kung ganun ngayon. Yan. Tapos yung kapitbahay magaganti, magbibigay naman din sila kung ano nila. Bigayan noon, Luto nila. kahit minsan nag-aaway na silang kapitbahay, pero after noon, bigay mo, di ba? May ganun ngayon, wala. Traiduran na ngayon, pati kaibigan. Wala na baka Iba talaga. Siguro, Joby, bigyan natin ng hope yung mga nakikinig, nanonood sa atin. Bigyan natin ng positive vibes, no? Yung ating mga viewers. Kahit na magulo yung mga leaders natin, at the end of the day, mga Pilipino tayo, dapat magtulungan pa rin. Ikaw, ano masasabi mo para mas maging maayos yung buhay nila at ng lipunan natin? Wala, ang sa akin naman parati ko naman sinasabi, di ba? Isentro nyo po ang Diyos sa buhay ninyo, sa Jesus Cristo. Kaanumang klaseng reliyon meron kayo, iisa lang naman ho ang gumawa sa atin. Lagi ho lang ho kayo magbasa ng Biblia, gawin nyo siyang araw-araw. Kasi sa Biblia ho, doon nyo makakausap ang Diyos. At lahat ng katanungan ninyo sa buhay ninyo, ando doon ang sagot sa Biblia. Kasi ayun ang pamamaraan ng Diyos na kausapin tayo. God bless you, everyone. God bless. Hello. Yun na yan.